Madaling araw, sa isang liblib na baryo, dalawang lalaki ang abalang-abala sa pagsira sa isang nicho. Sila ay sina Ramil at Baldo. Kilala sa kanilang lugar bilang mga kawatan. Pagnanakaw ang kanilang kabuhayan. Isa sa paborito nilang pagnakawan ay ang mga sementeryo, lalo na yung mga walang bantay. Sinisira at binubuksan nila ang mga ataol para kunin ang mga pabaon ng mga kamag-anak ng kanilang patay. Alahas, pera at anumang bagay na may halaga. Umaga pa lang, nakita nila ang isang maliit na grupo ng tao na naglilibing ng kanilang patay. Nakita nilang tila may kaya at may sinasabi sa buhay ang mga taong yon. Kaya naman, target nila ang nasabing nicho. Kaya naman, pagsapit ng madaling araw, kung kailan kasarapan na ng tulog ng mga tao, kumilos ang dalawa. May dala silang martilyo, sinsil at bareta. Nakasukbit na rin sa likod ni Ramil ang kanyang bag kung saan nila nilalagay ang kanilang makukulimbat. Pambihira naman! Patatigas sa simento nito! Di ba bagong libing lang to kanina? Dapat, madali lang gibain to eh! Sigurado ka bang ito yung nicho sinasabi mo? Oo nga, Baldo, yan yun. Ano ka ba? Baka naman may nilagay silang pampatibay diyan kaya ganyan yan. O kaya baka ayaw ipagiba nung kaluluwa ng bangkay. Sira ulo naman to! Huwag kang manakot ng ganyan! Dati ka bang abnormal? Grabe ka naman. Hanggang ngayon ba dinadaga pa rin yung dibdib mo? Eh tagal-tagal na natin tirador ng mga nicho ah. Natatakot ka pa rin? Abay, syempre naman. Hindi natin masasabi ang panahon ngayon, no? Malay mo, minsan yung mahukay natin o makuha na natin ang gamit eh. Malakas palang magmulto. Merong mga ganun ha? Pambira talaga tong taong to. Nagpapaniwala ka naman sa mga kalokohang ganun. Walang multo, sira ulo. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Sa tagal ko na nagbubukas ng mga kabaong, wala pang nagpapakita sa akin ni isa. At kung meron man, ano naman dapat kong katakutan? Eh, hindi naman niya tayo mahahawakan. Kaluluwa na yun eh. Kaya kung ako sa'yo, matakot ka sa buhay, hindi sa patay, gunggong. Ewan ko sa'yo. Pero hindi mo pa rin maaalis sa akin na hindi matakot. Aaminin ko, hanggang ngayon eh, may mga pagkakataon na nakukonsensya pa rin ako sa ginagawa natin. Yan pa ang isa. Konsensya? Bakit? Kaya mo bang pakainin ng pamilya mo sa konsensya na sinasabi mo? Ha? Mabubusog ba sila ron? Alam mo, Baldo, itong sasabihin ko sa'yo ha. Sa trabaho natin na to, kailangan matibay ang sikmura mo. Saka, mas ayos na to. At least, hindi tayo nananakit ng tao, di ba? Eh patay na to eh. Wala nang pakiramdam to. Saka, kukunin lang naman natin yung mga bagay na hindi naman na nila mapapakinabangan eh. Saka di ba nga, ang sabi sa Biblia, walang yaman sa mundo ang madadala mo sa langit. Walang Diyo. May pabiblia-biblia ka pang nalalaman ha. Nandamay ka pa ng salita ng Diyos eh. Kilabutan ka nga. Tama na yan. Mabuti pa bilisan na natin baka mamaya may rumonda na namang tanod dito. Mahuli pa tayo. O sige. Teka paring Ramil, sigurado ka bang may makukuha tayo dito? Meron yan. Nakita mo kanina yung mga naglibing dito. Mukhang mga kamag-anak lang kasi. O konti lang sila eh. At yung porma nila at kilos, mukhang mayayaman at may sinasabi sa buhay. Kaya malakas ang kutob kong makaka-jackpot tayo ngayong gabi, tol. Katsing-katsing na naman tayo. Sa bagay, maski isang pares lang ng gintong hikaw o kaya naman kwintas, ayos na yun. At pag nagkataon na nakakuha nga tayo, yes! Mabibili ko na rin yung sapatos sa matagal ko nang tinitignan sa bayan. Oh, yun naman pali. Ako naman, bibili ako ng pulutan sa kaalat. Aayain ko sila paring bay.
solve na naman ang 1 linggo. Wala na tayong magiging problema, tol. O sige, bilisan na natin. Parang ginaganahan ako eh. Sinimulan na nga nilang sirain ang takip ng nicho. Pinagtulungan nilang dalawa na bagbagin ito. Tagaktak na ang pawis ng dalawa. Ngunit kahit na anong gawin nila, ay tila hindi nila ito mabagbag-bagbag. Naisip ni Baldo na maaari ngang may espiritu o nilalang na humahad lang sa kanila ng gabing yon. Kaya naman, tulad ng palagi niyang ginagawa, dumukot siya ng asin sa kanyang bulsa at hinagisan ng asin ang nicho. Oh! Ano na naman yan, Baldo? Nagsasagawa ka na naman ng ritual. Para ka talagang timang. Ngunit seryoso si Baldo. Ipinagpatuloy niya ang pagsasaboy ng asin sa paligid ng nicho. At nang matapos, ay agad niyang sinubukan na bagbagin ang harap nito gamit ang martilyo at sinsil. Nabasag ang semento. Yun! Sabi ko naman sa'yo eh. Epektibo talaga ang asin. Pantaboy ng mga kaluluwa. Aba, oo nga no. Ang galing ah. Oh, naniniwala ka na may mga multo nga talaga. Ano ka ba, Baldo? Baka may paliwanag lang ang science dyan, tanga. Malay mo naman may ano nga ang tawag dun? Yung science explanation na kayang palambutin ng asin ang semento. Sira ulo, Ramil. Walang ganun. Saan mo natutunan yun? Sa kainuman ko. Kaya naman pala eh. Nang tuluyang nabiyak ang semento, si Ramil ang unang sumilip doon. Nang makita niya ang ataol, natuwa ang binata dahil mukhang mamahalin din talaga ang ginamit na ataol sa bagong libing na bangkay. Mabilis niyang tinulungan si Baldo para tuluyang masira na ang harapan ng nicho. Nang sapat na ang butas, pinagtulungan nilang ilabas ang kabaong. Ginamit nila ang bareta para buksan ito. Nagkatinginan sila nang makita ang laman ng ataol. Oh! Ano to? Akala ko ba bagong libing? Abay, ba't ganito? Kalansay na to, tol eh. Ibig sabihin yan, inilipat lang dito ang labi ng taong yan. Sa loob nito, nakita nila ang isang kalansay. Buo pa rin ito at nakasuot ng itim na bestida. Kaya nalaman nilang babae ito. Hindi man nila inaasahan ang laman. May isang bagay na nakapagpasaya sa kanila. Nakita nila na may gintong ngipin ang kalansay. Uy, tol! Nakikita mo ba nakikita ko? Jackpot to! May gintong ngipin! Oo nga. At hindi lang yan, tol. Tignan mo tong kwintas na to. At saka tong hikaw, tsaka tong porselas. Puro ginto, tol. Dali-dali nilang kinuha ang lahat ng mahalagang bagay mula sa kalansay. Sinusuri ni Baldo ang bawat piraso ng alahas, habang si Ramil naman ay nagkalikot ng konti sa kabaong. Napansin niya ang isang bagay sa kamay nito. Isa yung pulang panyo na may burdang paniki sa gitna. Ano to, Baldo? Oo nga no. Ano yan? Ikaw nga tinatanong ko eh. Tsaka to, pre, oh. Tignan mo to. Parang agimat to ni Ramon Revilla. Ha? Anong agimat dun? Eh, dami-daming pelikula nun eh. Wala akong matandaan. Meron. Ano nga ba ulit yun? Basta, tungkol yun sa paniki. Napanood ko yun eh. Kung talaga puro kakalokohan. Teka. Huwag mo sabihin pati yan eh kukunin mo. O bakit? May problema ka ba kung pati to kukunin ko? Iwan mo na yan, tol. Baka mamaya may sumpa pa yan eh. Sige ka. Yan na naman. Dumali na naman ang pagkaduwag mo. Kukunin ko to. Dagdag to sa mga koleksyon ko ng mga luma at kakaibang gamit. Alam mo namang hilig ko mga ganitong bagay eh. Ay, oo nga pala. Mahilig ka nga pala sa mga antik, ano? Pero tol, yung panyo, aanin mo yan. Baka mamaya may sipon pa yan eh, nakakadiri. Bakit naman nakakadiri? Eh malamang sa malamang, matagal na tong kasama ng bangkay dito
at matagal na ding agna sa mga bakterya ng sipon na sinasabi mo. Wala ka talagang alam sa science, no? Palibasa, puro bulok-bulong inaatupag mo nung nag-aaral ka eh. Bugok, ikaw ka piling matalino ka sa science eh. Palagi ka namang absent dun. Tumigil ka na nga. Kukunin ko pa rin to. Sayang, baka meron tong halaga eh. Muling tinitigan ni Ramil ang panyo. Hindi niya maipaliwanag, pero parang hinihigop nito ang atensyon niya. Para ding may bumubulong sa isip niya at nagsasabing kunin niya ito. Ano ba? Ibalik mo na yan, tol. Nakuha ko na lahat ng mga alas at pati na yung ngipin. Ayusin na natin tong ataol at ibalik na dun sa loob para makauwi na tayo. Ayoko. Kukunin ko to. Bahala ka na nga. Basta kung may sumpa yan ha, sarilinin mo. Sa mga gintulan tayo may hatian. Oo, walang problema. Ikaw talaga kung ano iniisip mo eh. Yan. Tara na. Walang nagawa si Baldo nang ibulsa ni Ramil ang pulang panyo. Itinuloy na nila ang kanilang ginagawa matapos makolekta ang mga bagay na may halaga. Mabilis nilang tinakpan ito at iniwan ang sementeryo. Si Baldo, abala sa pagbilang ng mga nakuha nilang alahas, iniisip kung magkano ang kanilang kikitain ng gabing yon. Samantalang si Ramil naman, hindi mapakali habang hinahawakan ang pulang panyo sa loob ng kanyang bulsa. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman nila ang biglang pagbugso ng malakas na hangin. Lumamig din ang paligid at may narinig silang mga kaluskos sa kanilang likuran. Tumigil sila sa kanilang paglalakad. Teka Baldo, parang may sumusunod sa atin ah. Lingunin mo nga sandali. Eh bakit hindi ikaw lumingon? Nananakot ka na naman eh. Nagpatuloy sila sa paglalakad, pero mas lumakas ang kaluskos sa likuran nila. Kasabay nito, naramdaman nila ang malamig na hangin na parang dumaan mismo sa pagitan nila. Tol, bilisan natin. Baka sinusundan na tayo ng multo. Nilingon ni Ramil ang likuran nila, pero sa paglingon niyang yun, ay wala naman siyang nakitang tao o anumang nilalang na maaaring sumusunod nga sa kanila. Anak ng... Oh, bakit? Ano nakita mo? Baldo, sa may madilim na bahagi, may naglalakad na kalansay. Papalapit siya sa atin. Dahil sa sinabing yun ni Ramil, biglang napasigaw at kumaripas ng takbo si Baldo nang di man lang lumilingon. Halos maihi ito sa pantalon dahil sa takot. Samantalang si Ramil naman ay halos mapaupo sa lupa sa kakatawa sa kaibigan. Nagbiro lamang ito na may nakita siyang kalansay at pinagtripan lang ang lalaki. Mas lalong hindi mapigil ang pagtawa, lalo pat panay pa rin ang takbo ni Baldo, maski hindi naman ito umuusad at nandoon pa rin siya sa dating pwesto. Walang ya. Niloloko lang kita. It's a prank. Napahinto si Baldo sa pagtakbo at dahan-dahan niyang nilingon ang kaibigan na halos mamatay na sa kakatawa. Nanginginig siya at bakas sa muka ang matinding takot. Nanlilisik ang kanyang mga mata at parang natuyuan ng dugo ang kanyang muka. Maputlang maputla yun, habang ang dibdib ay taas-baba dahil sa matinding hingal. Nang mapagtanto ni Baldo na niloko lang siya ni Ramil, unti-unting napalitan ng inis ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang mamula ang kanyang muka dahil sa galit at pagkapikon. Agad siyang lumapit sa kanyang kaibigan na wala pa ring tigil sa pagtawa. Malakas niya itong hinampas sa braso, dahilan para bahagyang mapaatras ito. Sa kabila ng hampas, hindi pa rin tumigil si Ramil sa kakatawa. Alam niyang napikon na si Baldo, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Aray naman. Ano ba? Joke nga lang yun, di ba? It's a prank nga lang. Joke. It's a prank. Hayop ka. Muntik na ako mamatay sa kaba. Akala ko talaga
totoo nang bumangon yung kalansay eh. Pasensya na, tol. Pasensya na. Ikaw naman kasi. Pambira ka. Napakaduwag mo eh. Hindi ako duwagdo. Saka pakiusap. Huwag mo na sanang uulitin yun. Kung ganyan ka ng ganyan eh, magsosolo na lang ako. Huwag ka lang sasama sa susunod, buwisit ka. Huy, ano ka ba, Baldo? Huwag kang magsulo. Takot na takot ka nga, di ba? Tapos magsusulo ka pa. Oo, takot ako. Pero hindi ibig sabihin nun, isa akong duwag. Alam ko kasi na totoo may multo. Hindi ako nagbibiro, tol. Kaya wag mo na itong uulitin. Oo na, sige na. Pasensya na. Okay, promise. Hindi ko na uulitin. Hinampas ulit ni Baldo si Ramil. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kasing lakas ng una. Nakangiti na rin siya kahit naiinis pa rin. Buwisit ka talaga. Lakas ng tama mo. Sus, tama na nga yan. Pero alam mo, Baldo, sa totoo lang, ang pangit mong tumakbo pag takot na takot ka. Tignan mo, di ka naman umusad eh. Nandiyan ka pa rin sa pwesto mo kanina. Sira ulo. Pilit na kinalma ni Baldo ang sarili. Maya-maya, lumambot na rin ang kanyang ekspresyon at nang medyo may masmasan, hindi na rin niya napigilang mapangiti hanggang sa tuluyang matawa na rin sa kanyang sarili. Ngunit di nagtatagal, bigla silang napalingon ulit nang marinig muli ang kaluskos sa likuran nila. Pero wala naman silang nakita. Tahimik ang paligid, pero ilang saglit lang, may narinig silang hagikgik na matinis, mahaba hanggang sa unti-unting lumalakas. Tol, narinig mo yun? Oo. Tol, hindi normal yun, tol. Tara na! Takbo! Takbo! Hindi na nagdalawang isip ang dalawa. Sa sobrang takot, sabay silang tumalikod at mabilis na tumakbo palayo. Hindi na nila inisip kung saan papunta, basta't makalayo lang sa sementeryo at sa kung anumang nilalang na humahabol sa kanila. Ilang saglit pa, sa wakas, ay narating na nila ang daan palabas ng sementeryo. Huminto sila sandali, parehong hingal na hingal. Tahimik na ang paligid. Wala nang hagikgik. Wala na rin ang kinatatakutan nilang kaluskos. Madilim pa rin ang paligid nang maghiwalay na ang magkaibigan pauwi sa kanilang mga bahay. Tanging liwanag ng buwan lang ang nagsilbing ilaw ni Ramil habang binabaybay niya ang makitid na eskinita pauwi sa kanilang barong-barong. Nang makarating siya doon niya naramdaman ang matinding pagod at hingal. Dali-dali siyang pumasok. Isinara ang pinto at inilak ito ng mahigpit. Nagmamadali niyang hinubad ang maruming damit. Iniwan yun sa sahig at dumiretso sa isang sulok ng kwarto kung saan nakatago ang isang lumang kahon. Mabilis niyang binuksan. Doon, nakalagay ang iba pang mga bagay na matagal niya nang ninakaw. Mga lumang kwintas, relo, at anting-anting na hindi naman niya lubos na nauunawaan kung ano ang gamit. Ngunit habang isinasara ang kahon, napansin niyang parang may aninong gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Nang tignan niya, ay wala naman siyang nakitang kakaibang bagay. Biglang bumigat ang talukap ng kanyang mata. Nang mailigpit na niya ang kahon, humiga na siya sa kanyang higaan. Dahil sa matinding pagod, agad siyang napapikit. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakatulog. May naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig at mabahong hininga ang tumatama sa kanyang muka. Binuksan niya ang kanyang mga mata at halos mapatalon siya sa higaan nang makita ang isang matandang babae na nakadukwang sa kanya. Nakatanaw na para bang si Ramil ay nasa loob ng isang kabaong. Hindi siya makagalaw, ni hindi siya makasigaw. Natakot siya sa itsura ng matandang babae. Malalim ang mga mata nito na mistulang itim na butas. Hulubot ang balat na parang naaagnas na at ang bibig na nakangiti ay tila nang aasar pa sa kanya.
Nakita niya ang mga ngipin ng matanda. May bahid ng dugo, pero nanlaki ang mga mata niya nang makitang may suot itong isang piraso ng gintong ngipin. Hindi pa rin siya makagalaw, pero nang gumalaw ang kamay ng matanda na parang aabutin siya, isang malakas na sigaw ang nagawa niyang pakawalan. Nagising mula sa kabilang kwarto ang kanyang lolo Victor. Dali-daling pumasok ito sa kwarto ng binata. Napansin niyang takot na takot ang apo, pawisan at namumutla. Ano ba nangyayari? Ba't ka sumigaw? Lolo, may matandang babae po rito. Nakakatakot po ang mukha niya. Ano ka ba? Wala namang ibang tao dito ah. Sino tinutukoy mo? Meron talaga, Lolo. Andito po siya kanina eh. Baka may nakapasok po dito magnanakaw. Magnanakaw? Ano sinasabi mo? Bakit naman papasok dito magnanakaw, Aber? Wala naman siyang mananakaw dito sa atin. Lo, tignan na lang po natin. Baka nandiyan pa po siya sa paligid. Wala kang tao, Rabel. Imposible may pumasok na ibang tao dito. Bukod kasi sa wala naman sila mananakaw dito sa atin, alam kong hindi sila mangangahas na pagnakawan ka. Bakit naman po, Lolo? Abe, tinanong mo pa. Walang magnanakaw na magnanakaw ng kapwa niya ring magnanakaw. Lolo naman eh. May nakita nga po talaga ako. Nakadukwang pa nga po siya sa mukha ko eh. Saka ba't ganun po? Parang pakiramdam ko po kanina nasa loob po ko ng kabaong. Napabuntong hininga ang matandang lalaki at saka umupo siya sa katre ng apo at tinitigan ito ng matalim. Lo, ano ba naman yan? Ba't ganyan kayo kumakatitig sa akin? Sa palagay ko, Ramel, binabangungot ka. Bangungot? Paano naman ho mangyayari yun eh? Kakahiga ko pa lang po at saka... Oh, bakit? Ba't mo'y tinigil? Ibig sabihin, kadarating mo lang. Naka. Saan ka na naman galing, ha? Ha? Ano po eh? Magkasama na naman kayo siguro ng baldo na yun, ano? Saan at sino na naman ang tinira nyo? Lolo naman, wala naman ganun eh. May konting kasiyahan lang po kami sa bahay ni Baldo. Birthday po kasi ng tatay niya eh. Birthday ng tatay niya. Tigil-tigilan mo nga ako. Tignan mo nga yung itsura mo. Ganyan ba ang itsura ng naki-birthday? Tignan mo nga ang itsura mo. Puno ka ng putik at alikabok na semento. Nagnakaw na naman kayo sa sementeryo, no? Uy, hindi po lo ah. Sinungaling. Ikaw na bata ka. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na masama yung ginagawa niyong paglapastangan sa mga patay? Walang kapatawaran yan at may matinding karma. Lolo naman, seryoso ka? Sisermonan mo ko sa kalagitnaan ng gabi? O ano? Ano namang masama kung pagsabihan kita? Ako na lang ang kasama mo sa buhay. Wala lang ibang magpapaalala sa'yo niyan kundi ako lang. Kaya tigilan mo ng pagnanakaw lalo na sa mga patay. Bakit ba tigas-tigas ng ulo mo? Alam mo sa palagay ko, may sumunod sa'yo eh. Kaya binangungot ka. Yan na naman kayo, Lu eh. Dinadaan nyo na naman sa pananakot eh. Hindi naman uubra sa akin yan, Lu eh. Baka silang mga multo matakot sa akin. Talaga ba di ka takot sa kanila? Eh bakit kanina? Ang lakas mo makasigaw. Akala ko kasi totoo na eh. Naisip ko talagang kawatan din yung hayop na yun. Apo, bakit ba kasi ayaw mo pantigilan yung ginagawa mo? Malakas ka naman, di ba? Maghanap ka ng ibang trabaho, yung disente, yung malinis, at parehas. Bakit, Lo? Sa tingin niyo po ba may tatanggap sa akin? Walang tumatanggap sa akin ng matinong trabaho. Hindi ako pasok sa standard ng mga hinayupak na employer na yan. Hindi ako nakapag-aral, wala akong experience. Saka sikat ako. Walang tatanggap sa akin dahil alam nilang magdanakaw ako. Bakit hindi mo subukan sa ibang lugar? Lolo, wag na. Kumikita naman ako eh. Saka, ayaw kitang iwan dito na mag-isa. Lalayo ako sa'yo. Kung makapasok man ako ng trabaho sa malayo,
Magkano lang din naman ang ipapasahod sa akin? Baka kulang pang panggastos ko. Eh, paano ka naman? Ayos lang yun sa akin, Ramil. Huwag mo akong alalahanin. Ang dami kong talim na gulay dyan sa bakuran. Hindi ako magugutom. Sus, sabi niyo lang yan, Lo. Alam mo, Apo, hindi mo ba napapansin? Ang buhay mo, walang asenso. Kahit palagi ko naririnig sa usapan niyo ni Baldo, na tiba-tiba palagi ang kinikita niyo. Oh, saan na pupunta? Eh, di ba, nawawaldas lang ninyo nang hindi niyo namamalayan. Sa bagay, may punto kayo. Pero at least, Lolo, pag may kita, may toma, o di ba? Ako'y wag mo nga tinatawad-tawanan ng ganyan at baka mahambalos kita ng tungkod ko. Matanda na ako, Ramil. Gusto ko namang makita ka na magtino. Hindi ka naman masamang tao eh. Pero bakit? Bakit pinili mong gumawa ng mali? Kung gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo at umasenso, tigilan mo yung pagnanakaw na yan. Yung mga kinukuha nyo, hindi yun sa inyo. Lo, wag niyo na nga po akong pangaralan kung paano ko bubuhayin ang sarili ko. Hindi naman po kayo nakakaranas ng gutom, ah. Hindi mo naiintindihan, Ramil. Ang masamang gawain, may balik yan. Hindi mo lang makikita ngayon, pero darating ang araw, babayaran mo lahat yan. Tumayo si Lolo Victor at huminga ng malalim. Bago lumabas ng kwarto, naiwan si Ramil, tulala. Pero sa kabila ng lahat ng sinabi ng kanyang lolo, hindi pa rin siya kumbinsido. Muli siyang humiga sa kama. Inisip ang nangyari, kung talagang nakita ba niya ang matanda o isa lang yung masamang panaginip. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at siya ay nakatulog. Kinabukasan, nagising si Ramil na may kakaibang pakiramdam. Mabigat ang kanyang katawan at para siyang inaapoy ng lagnat. Napabuntong hininga siya bago bumangon. Agad niyang napansin ang bukas na lumang kahon kung saan niya itinago ang kanyang mga ninakaw na kakaibang mga gamit. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon. Napansin niyang wala na doon ang pulang panyo na may burdang paniki. Napalunok siya nang hinayang kagad. Napatingin siya sa sahig at doon niya ito nakita. Nakalapag. Hindi niya alam kung paano ito napunta doon. Agad niya itong dinampot. Ngunit kasabay nito ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nagdilim din ang kanyang paningin habang hawak ang panyo. May mga naririnig siyang boses sa kanyang tenga. Ibalik mo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi mo dapat kinuha. Sino ka? Sino ka? Hindi ka matatahimik, Ramil. Hanggat hindi mo pinabalik ang aking kayamanan. Nanginig si Ramil habang maigpit na hawak pa rin ang panyo. Nanlalamig ang kanyang katawan at halos hindi siya makagalaw sa ganung posisyon. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga boses, pero ramdam niya ang presensya ng kung anong nilalang na hindi niya nakikita. Pinuha mo ang hindi sa'yo. Walang kapatawaran. Ginawa mo. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang tumayo pero malabo pa rin ang kanyang paningin. Naglakad siya hanggang sa bumangga sa dingding ng kanilang barong-barong. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o isa lamang yung guni-guni. Ibalik mo yan. Ibalik mo. Bago ka kunin ng kadiliman. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kanyang silid. Kahit alam niyang sarado naman ang bintana, napasigaw siya at itinapon ang panyo sa sahig. Nabibingi na siya sa mga boses na kanyang naririnig. Isang matinis na gikdik
ang kanyang narinig, habang ang malalim na boses naman ay patuloy siyang binabalaan at pinagbabantaan. Kasunod nito ay ang malalim at mabagal na paghinga ng isang hindi nakikitang mga nilalang. Maya-maya lang ay biglang may malamig na daliri na dahan-dahang humaplos sa kanyang leeg. May kapalit ang ginawa mo, Ramil. May kapalit. Lumabas sa kanyang bibig ang isang mahinang ungol at daing bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Napahawak sa ulo ang binata at sa huling sandali, bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang panyo. Napansin niyang basa ito ng dugo. Samantala, narinig naman ni Lolo Victor ang ingay na nagmumula sa silid ng apo. Kaagad niya itong pinuntahan at nakita niyang nakahandusay ito sa sahig at wala ng malay. Sinubukan niyang gisingin ang binata, pero hindi ito kumikilos. Hindi ito nagigising. Wala siyang magawa. Hindi niya kayang buhatin ang apo dahil mahina na siya. 80 anyos na rin at naglalakad na lang kapag may gabay na tungkod. Maya-maya lang, narinig niya ang boses ni Baldo. Ramil! Ramil, tol! Ramil, nandiyan ka ba? Lumabas ang matanda at pinagbuksan ng binata. Nakita niya itong may maluwang na ngiti sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo dito? Lolo, si Ramil po. Pwede po ba makausap? Andyan sa loob. Inaapoy ng lagnat. Kunwari pandita ko tang mokong, pero nilagnat naman. Sabi ko na tapang-tapangan lang yan si Ramil eh. Tabuho na to. Alam mo na may sakit ang tao ay pagtatawanan mo pa. Paluin kaya kita nitong tungkod ko. Tsaka ikaw, saan mo na naman ba dinala ang apo ko kagabi, ha? Bakit siya nagkaganyan? Napahinto si Baldo sa pagtawa. Kahit hindi pa sumisigaw si Lolo Victor, ramdam niya ang bigat ng boses nito. Napakamot siya sa ulo at sinubukang ngumiti, pero halata ang kaba sa kanyang muka. Ano po? Sa may bahay lang po ng kaibigan namin. Nagkasiyahan lang po ng konti kasi birthday po ng tatay niya. Wala naman po kaming ibang pinuntahan eh. Mga sinungaling. At sabi niya sa akin kagabi, yung tatay mo daw ang may birthday. Ako ba'y pinaglololoko nyo, ha? Umamin ka nga sa akin. Kung hindi, papalokpukin talaga kita nitong hawak kong tungkod. Lolo, wag naman po. Masakit yan eh. Tsaka wala naman po kaming ginawang masama kagabi. Namali lang po ako ng sabi. Yung tatay ko po talaga ang may birthday. Pinaghahampas ni Lolo Victor si Baldo. Natamaan ang binti nito, tagiliran at ang kanyang braso. Di ito agad na iwasan ng binata dahil sa gulat. Pero maski nasaktan, pinipigilan niya ang sariling matawa. Ayaw niyang mas lalong magalit sa kanya ang lolo ng kanyang kaibigan. Opo, sige po, tama na po. Sasabihin ko na po totoo. Ang totoo po niyan eh. Galing po kami dun sa Galing po kami ng sementeryo kagabi. Okay, tabo na. Di tama pala ang hinala ko. Tumira na naman kayo kagabi. Pabihira, oo. Di na ba kayo magbabago? Lolo, pwede bang tumuloy muna ako? Gusto ko po sana makausap si Ramil eh. O sige, pumasok ka. Pagpasok ng binata sa silid, agad niyang napansin ang itsura ng kanyang kaibigan. Nakahiga ito sa papag. May basang panyo sa noo. Maputla ang muka nito at may butil-butil na pawis sa kanyang leeg at muka. Ang paghinga nito ay mababaw. Tahimik na lumapit si Baldo sa gilid ng papag. Kahit pabiro niyang sinabi na duwag si Ramil, nag-alala din siya bigla nang makita ang kalagayan nito. Marahan itong umupo sa silyang nakalagay malapit sa papag. Hindi pa rin dumidilat si Ramil ng mga sandaling yon. Uy, Ramil! Ano ba nangyari sa'yo? Ano bang ginawa nyo kagabi sa sementeryo, ha? Ikwento mo nga sa akin kung ano ang nangyari.
Wala naman po. Naglakad-lakad lang. Baldo, hindi ako tanga. Hindi ako ipinakanak kahapon. Alam kong may nangyari kagabi. Hindi makatingin si Baldo sa matanda. Hindi na rin siya makatawa. Naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Pinagsabihan ko na ang apo ko kagabi. At ngayon, ikaw naman ang pagsasabihan ko, iho. Kailan ba kayo titigil sa katigasan ng mga ulo nyo, ha? Ilang beses ko bang dapat sabihin na itigil na ninyo ang pagnanakaw sa mga patay? Abay, teka lang, ulo. Hindi naman po kami nagnakaw eh. Wala po kami ninanakaw. Tama na ang kasinungalingan, Baldo. Paulit-ulit ka na lamang. Biglang gumalaw si Ramil. Unti-unting nagmulat ng kanyang mga mata. Parang umiikot pa rin ang kanyang paligid at pakiramdam niya ay mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Ramdam niyang basa na siya ng pawis. Ilang sandali pa bago niya napagtanto kung nasaan siya. Dahan-dahan siyang luminga-linga at trumihistro sa isip niya na siya ay nakahiga sa kanyang sariling papag. Napansin niyang may dalawang figura sa loob ng silid. Si Lolo Victor na nakatayo sa may bintana at si Baldo naman na nakaupo malapit sa kanya. Halata niyang balisa si Baldo, samantalang galit naman ang kanyang lolo. Hindi pa siya makakilos, pero narinig na niyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanya. Lolo? Nagulat si Baldo at agad na napatayo, mas lalong lumapit sa kaibigan. Si Lolo Victor naman ay walang imik at tila nagulat. Inaasahan na niyang magigising na ang apo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Tol, buti naman gising ka na. Akala ko kung napano ka na eh. Napakurap si Ramil. Pilit na inaalala ang nangyari. Mabigat ang kanyang ulo at parang may kumikiliti pa ring kilabot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang napapikit sa hilo. Oh, dahan-dahan, Ramil. Mahina ka pa. Huwag ka munang gumalaw ng biglaan. Dahan-dahang bumalik ang malabong mga alaala sa isipan ni Ramil. Ang malakas na hangin sa kanyang silid, ang mga boses na bumubulong at matinis na hagikgik na pumuno sa kanyang pandinig, at ang malamig na haplos sa kanyang leeg. Napakapit siya sa kumot at muli siyang napatingin kay Lolo Victor, saka kay Baldo. Teka, ano bang nangyari sa akin? Nagpalitan ng tingin ang dalawang kasama niya. Hindi rin nila alam kung ano ang nangyari, pero hindi na yon pinansin ni Lolo Victor. Mahalaga sa kanya ay gising na ang apo. Abay, pagpasok ko dito sa silid mo kanina, apo, nakita kitang walang malay dyan sa sahig. Ano ba nangyari sa'yo? Kanina, bigla na lang po ako nahilo eh. Nahilo ka? Eh bakit ka bumangon? Dapat tinawag mo na lang ako kung may kailangan ka. Pinulot ko lang naman po yung panyo sa sahig. Anong panyo sinasabi mo? Yung kulay pulang panyo po, na may burda ng paniki. Abay, wala naman ako nakikitang ganyan sa sahig, ah. Ano ba tinutukoy mo? Huwag mo sabihin yung panyo na kinuha mo sa ataol yung kalansay kagabi ang tinutukoy mo. Naknang, di nagsalita ka din. Sinasabi ko na nga ba't gumawa na naman kayo ng kabalastugan kagabi? O ano, di nahuli kita. Di lumabas din sa bibig mo ang totoo. Ikaw talaga. Aray ko, Lolo! Sakit po! Aray, ikaw, Ramil, pagsabihan mo naman tong lolo mo. Kanina pa ako pinapalo nito eh. Anong pagsabihan na sinasabi mo? Kung hambalusin kaya kita uli dyan. Hindi, joke lang po. Lolo naman kasi. Oo na po. Nasa sementeryo nga kami kagabi. Nagnakaw na naman kami. At yung pinagnakawan po namin na isang kalansay, madami po siyang alahas, Lolo. Yun nga eh, tiba-tiba nga kami ng kaibigan ko eh. Tiba-tiba?
At talagang ipinagmalaki niyo pa sa akin na madami kayo nakaulimbat. Ang kapal din ang mukha niyo ah. Yang ginagawa niyo, mali yan. Ano bang akala niyo? Laro lang yan? Alam niyo sa palagay ko, may kinalaman yung nangyari kagabi sa pagkakasakit nitong si Ramil. Kung meron man pong kinalaman yun, Lolo, hindi naman namin po sinasadya eh. At mas lalong di naman po namin alam. Akala namin wala lang eh. Ayan, yan. Ang katwiran na yan. Wala kayong alam pero sige kayo na sige. O ano ngayon? Ano na pala mo? Tignan mo yung sarili mo. Inaapoy ka ng lagnat, nanghihina. Yung panyo. Nung hawakan ko po yung panyo kanina, may narinig po akong mga boses. Tapos bigla na lang po sumakit yung ulo ko. Hanggang sa nawalan po ako ng malay. Ano ka mo? Boses? Opo, Lo. May nagsalita po. Sabi po ibalik ko daw po yung kayamanan niya. Ibalik ko daw po kung ano po yung kinuha ko. Sabi pa niya may kapalit lahat ng ginagawa ko. Teka, linya ko yun ah. Ba't sino nagsabi sa nun? Hindi ko alam, Lo. Boses lang po nilang narinig ko Parang boses po na nanggagaling po sa ilalim ng hukay. Ramil, sigurado ka ba? Baka naman guni-guni mo lang yun kasi may lagnat ka. Hindi, Baldo. Nagkakamali ka. Sa palagay ko nagsasabi siya ng totoo. Hindi to pangkaraniwan. Ano pong gagawin natin, Lolo Victor? Paano po gagaling si Ramil? Ang panyo. Nasaan ang panyo? Ang alam ko po nasa saig lang yung kanina Pero kung sinabi niyo wala naman po kayo nakita, hindi ko na po alam. Nagtataka nga po ako kanina kasi ang alam ko, nakatago po yun sa may lumang baul ko. Ewan ko po kung bakit nasa saig na bigla. Lumapit si Lolo Victor sa sinasabi nitong lumang kahon. Binuksan niya ito at wala siyang nakitang panyo. Tanging mga kung ano-anong anik-anik lang at mga lumang bagay ang naroon. Muli siyang tumingin kina Baldo at Ramil na parehong kinakabahan. Sigurado ka ba na dito mo nilagay yung panyo kagabi? Opo, pero sabi ko nga po, Lolo Victor, nakita ko po sa saig kanina. Nakalapag po dyan sa may semento. Wala naman panyo dito kung wala dito, baka may kumuha. Pero sino? Napatingin ang maglolo kay Baldo. Titig na parang may kasamang pangusga. Tinignan siya mula ulo hanggang paa ni Lolo Victor. Ay, yan grabe naman kayo Ba't naman kayo ganyan makatingin sa akin? Hindi ako kumuha nun Walang dahilan para kunin ko yun. At bakit ka naman nagpapaliwanag? Wala pa naman ako sinasabi Alam ko na kasi mga ganyan tinginan Promise po, di ko po yung kinuha. Wala akong kinuhang panyo, maniwala po kayo. At paano mo naman ako makukumbinsi na hindi mo nga yung kinuha? Tayong tatlo lang ang nandito. Baka naman kasi gusto mo lang manakot, lalo na tong kaibigan mo. Hindi po. Wala po akong kinukuha. Hindi ko po pagdanakawan ng kapwa ko magdanakaw, no? Naniniwala po ako sa kanya, Lolo. Hindi nga talaga siya. Pero sino? Saan napunta yun? Huwag niyong sabihin, may sarili yung buhay. Naku, ikaw naman kasi Ramil Sabi ko naman sa'yo kagabi, iwan mo na yun, baka may sumpa yun Ang tigas kasi ng ulo mo O baka naman, bumalik na yon sa tunay na may-ari. Ano po yun, may paa? Isang malamig na hangin ang dumaan sa silid. Dahilan para halos sabay na mapalingon ang tatlo sa labas ng bintana. Tila may dumaan na isang hindi nakikitang presensya. Lolo Victor, may nararamdaman po akong kakaiba. Ano pong gagawin natin? Bukod sa panyo, may hindi pa ba kayo sinosole? May iba pa ba kayong kinuha mula sa kabaong na yon? Baldo, yung mga alahas, yung singsing, yung hikaw, at yung gintong ngipin. Tama. Yung matanda po sa panaginip ko, Lolo. Siya yun. Siya yung kalansay. Sigurado ako. Nakasuot siya ng itim na bestida. Pero buhay siya sa panaginip ko. Nakatitig lang po sa akin. Galit na galit po ang mga mata niya.
Putya, Ramil! Anong ginawa natin? Mga ungas kasi kayo. Sinabi ko na sa inyo, baka may sumpa ang libingan na yon. May sumpa ang kalansay na yon. At ngayon, sinusundan na kayo ng espiritu niya. Hindi siya titigil hanggat hindi nyo ibinabalik ang lahat ng kinuha nyo. Dali, ipunin nyo lahat. Pagsama-sabahin nyo at isoli nyo yun mamayang gabi. Teka, may malaking problema tayo. Ano? Lolo, Ramil, wala sa akin yung mga alahas eh. Ha? Anong ibig mo sabihin wala? Wala na. Naibenta ko na. Ano? Hindi pa pwede yun. Kanina mo binenta? Kailangan nating isoli yun. Kaya nga ako nandito na maaga para iabot sa'yo yung parte mo eh. Ayan yung resibo oh. Ating kapatid pa nga tayo eh. Hindi ka lugi. Abat, damuho ito ah. Paano na yan si Ramil? Kaya aga mo namang naibenta. Ano? Takaw na takaw ka sa pera? Hindi naman po. Wala naman po kasi sa isip ko na mangyayari to eh. Matagal na ho kami nagnanakaw ng apo nyo. At ngayon na naman nangyari yung ganito. Hindi ko naman alam na magkakaganyan siya eh. Kanino mo nga binenta? Baka sakaling pwede pa natin bawiin. Kailangan nating isoli yun. At baka hindi ako patahimikan ng matanda. Ibinenta ko kay Suki. Sa tagapakyaw natin ng mga nakaw na ginto. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon eh. At saka alam mo naman ang ugali nun. Kapag binawi natin sa kanya yung mga ninakaw natin, sigurado ko, doble ng halaga nun. Alam mo naman kung gaano kagahaman yung taong yun, di ba? Paano na to? Ibig sabihin, hindi na natin maibabalik ang mga gamit na ninakaw nyo sa puntod na yon. Lo, pag ganun po, ano po mangyayari sa akin? Mamamatay na po ba ako? Hindi ko alam. Baka ka. Di ba yun naman ang hinahanap nyo? Sige, bumalik pa kayo sa sementeryo. Magnakaw kayo na magnakaw. Magnakaw kayo na magnakaw hanggat gusto nyo. O ano ngayon? Ramdam nyo na ba yung karma? O ikaw, Baldo, gusto mo din? Ay, hindi na po, Lolo. Pero, Lo, bakit si Ramil lang po nagkaganyan? Hindi ba kayo nagtataka? Dalawa po kaming nagdakaw ng alahas eh. Pero bakit sa kanya na nagpapakita yung matanda? Hindi ko rin alam. Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa. Teka, hindi kaya yung panyo talagang gusto niyang mabawi sa'yo? Paano ko nga mababalik yun? Wala na nga yun dito, di ba? Akin na nga yung kahon. Akong titingin. Bakas sa muka ni Lolo Victor ang pagkainis sa dalawa, pero may bahid ng pag-aalala ang kanyang muka. Isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago naglakad palapit sa may nakalapag na maliit na kahon. Nang makuha ay marahan niyang iniabot kay Ramil. Pag-angat ng takip, tumambad sa kanila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nakita nilang naroon na ang panyo na kanina pa nila pinag-uusapan. Naroon ang panyo na kanina ay wala naman. Agad na nagkatinginan si Ramil at Baldo. Parehong namutla. Hindi makapagsalita. Napalunok si Baldo. Dahan-dahang umatras. Nanayo ang kanyang mga balahibo sa kilabot na nararamdaman. Oh! Nandiyan pala eh! Sabi mo, Lo, wala dyan! Abay, wala naman talaga eh. Pare-parehas pa natin tinignan. Oh, tsaka laki-laki niyan paano hindi ko makikita. Nakapagtataka naman. May sa demonyo nga ang bagay na yan. Isuli na natin bago pa mahuli ang lahat. Nangangatog na hinawakan ni Ramil ang panyo. Pero nang napansin niyang tila gumalaw ito ng bahagya sa kanyang palad, agad niya tong binitiwan. Nalaglag sa sahig. Agad na dinampot ni Lolo Victor ang panyo at marahas na inilagay pabalik sa loob ng kahon. Mariin niya tong tinakpan at di na binitiwan. Tahimik lang na nakatingin si Baldo. Ilang beses din siyang napalunok sa nakita. Hindi pwedeng manatili dito ang bagay na ito. Kailangan maibalik ito sa libingan bago pa mahuli ang lahat. Hinagabihan, muling bumalik ang dalawang magnanakaw kasama si Lolo Victor sa sementeryo. Tahimik silang naglakad sa madilim at makipot na daan
na ang tanging ilaw lang ay ang kanilang dalang mga flashlight na nagsilbing ilaw sa kanilang paglalakad. Nang makarating sila sa puntod kung saan nila kinuha ang panyo, agad nilang napansin ang isang bagay na nagpalamig sa kanilang dugo. Naroon pa rin ang sirang nicho, ang bukas na kabaon, pero wala na ang kalansay sa loob. Anak nang, nasan yung kalansay? Ba't wala na dito? Aba malay ko, ano bang ginawa natin kagabi? Di ba binalik naman natin sa loob ng nicho yun? Eh ba't nakalabas na yan? Nako, sa tingin ko may ibang dumali. Ano? Aani naman nila yun. Eh ikaw lang naman ang magnanakaw na mahilig sa mga kakaibang bagay eh. Imposible. Hindi pwedeng basta na lang mawala yun. Kanino natin susuli itong panyo? Lo, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, galit talaga siya. Hindi siya matahimik, kaya bumangon siya mula sa hukay. Lolo naman eh, nagagawa niyo pa manakot sa ganitong sitwasyon eh. Hindi ako basta nananakot lang. Baka nasa paligid lang siya ngayon. Pinapanood tayo. Nanang ko po, uuwi na ako, ayoko na. Takot na ako, Lolo Victor. Tigilan niyo na po yan. Mabuti pa, ibalik na lang natin ang panyong yan sa loob ng kabaong. Tama. O sige na, Ramil. Ibalik mo na ang panyo sa kabaong. Wala na tayong oras. Okay na kaya to, Lo? Paano po kung hindi sapat na ibalik lang natin to? Wala na tayong ibang magagawa. Kailangan natin subukan. Dahan-dahang lumapit si Ramil sa bukas na kabaong. Nang yumuko siya para ilapag ito, biglang umihip ang malakas na hangin. May narinig siyang kaluskos mula sa damuhan. Lo, may naririnig po ako. Ituloy mo lang yan. Madali ka. Pero hindi lang po isa. Mukhang madami po sila naglalakad palapit dito. Wala ba kayo naririnig? Isa pa to. Maglolo nga kayo dalawa. Ang hilig niyo manakot. Sana di na lang pala ako sumama dito eh. Sige na, Apo. Ilagay mo na yan sa loob ng ataul at huwag ka na lilingon. Ngunit bago pa man maipasok ni Ramil ang panyo sa loob ng ataul, ay may narinig siyang mga boses. Tinatawag ang kanyang pangalan. Sa kabila ng sinabi ni Lolo Victor na huwag lilingon, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ramdam niya ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Parang may nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang inikot ang ulo niya at nakita niya ang isang nakapaninindig balahibong tanawin. Napakaraming tao ang nakatayo sa bandang likuran niya. Yung iba ay nakikilala niya. Matagal na silang patay. Nanigas siya bigla sa kanyang kinatatayuan. Lalo na nang makita niya yung iba ay nakangisi. May nakatingin sa kanya ng diretso. Yung iba, butot balat na. At may iba na naaagnas pa lang. Hindi. Ba't sila nandito? Oh, ano na naman yan? Bakit parang naninigas at namumutla ka dyan? Ramil, ano ginagawa mo? Lo! Sila Lo! Ano nga? Sino? Mga patay! Ayan sila oh! Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala namang kahit sino rito kundi tayo lang ah! Mali ka, Baldo! Nandito sila! Ang mga ninakawan natin! Nakatingin sila sa atin! Huwag mo na silang pansinin, Ramil. Kapag pinansin mo sila, lalo ka lang nila bubulabugin. Sa kabila ng mga paalala ni Lolo Victor, hindi maalis ni Ramil ang paningin sa mga espiritu o multo na nakapalibot sa kanila. May iba pa na lumapit na ng dahan-dahan. Anak ng putya naman oh! Ako lang ba nakakakita sa kanila? Bakit di nyo sila nakikita? Tara na! Umuwi na tayo! Ramil, ano ba? Dahil siguro yan sa panyo, sige na! Ibalik mo na yan! Dahil sa malakas na sigaw na yon ni Lolo Victor, mabilis niyang binitiwan ang panyo at nahulog na ito mismo sa loob ng bukas na kabaong. Oras na bumagsak ito, may narinig naman siyang tunog na pagsitsit. Paglingon ni Ramil, wala na ang mga kaluluwa sa paligid. Ayan na! Tapos na! So ano? Pwede na ba tayo umuwi?
Tara na! Habang papalayo sila sa nicho, hindi mapigilan ni Victor ang muling mapalingon. Wala na ang mga multo, pero sa di kalayuan mula sa likod ng mga puntod, may narinig siyang mahina pero basag na pagtawa. Pag-uwi ng maglolo, agad na naupo sa bangko sa labas ng bahay si Lolo Victor. Malalim ang buntong hininga. Dumukot ito ng tabako at sinindihan, pero nanginginig ang mga kamay. Matagal siyang hindi natakot ng ganon. Samantala, si Ramil naman ay hindi pa rin mapakali. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga muka nang nakita niya sa sementeryo. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa lababo. Naghilamos siya ng malamig na tubig. Pilit na nilulunod ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Sa labas, biglang lumakas ang hangin. Napasara pa ang pinto ng malakas. Labis ang gulat ni Ramil, pero si Lolo Victor wala man lang naging reaksyon. Kaswal lang itong pumasok sa loob at parang wala lang na isinara ang pinto. Siguro naman ay magtatanda na kayo. Hindi lahat ng patay ay tahimik na namamahinga. Tapos, guguluhin nyo pa. Pero Lo, di ba tapos naman na? Naibalik na po natin yung panyo. Wala nang dapat na ikatakot, di ba? Sana nga tapos na. Pero hindi tayo magdidesisyon nun. Sa palagay ko, hindi lang ganun yon. Lo, tama na. Pinaparaning niyo na naman ako eh. Sana nga ay tantanan na tayo ng malas. Kasi naman matagal na kitang pinipigilan sa ganyang gawain. Pero napakatigas ng ulo mo. Manalangin ka na sana nga ay tapos na. Gawin mo yan bago ka matulog. Pagkatapos ng usapan nila ni Lolo Victor, tahimik na bumalik si Ramil sa kanyang kwarto. Pilit niyang pinakalma ang sarili at sinabing tapos na nga ang lahat. Pero sa kabila ng mga salitang yon, kinakabahan pa rin siya. Humiga siya sa kama, pinikit ang kanyang mga mata at sinubukang manalangin tulad ng sinabi ng kanyang lolo. Nanalangin siya hanggang siya ay makatulog. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nagising si Ramil. Hingal na hingal at pawis na pawis. Nang igala niya ang kanyang paningin sa madilim na silid, agad siyang natigilan. Sa paanan ng kanyang kama, naroon ulit ang matandang babae na nakaitim. Nakatayo ito, tahimik lang at hindi gumagalaw. Pero ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, nakahawak sa kanyang mga paa. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Para siyang napako sa kanyang hinihigaan. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Umaasang isang panaginip lang ang nangyayari. Nang dumilat siya, wala na ang matanda, pero may nararamdaman siyang malamig sa kanyang paanan. Tumayo siya at nagsindi ng ilaw. Doon niya nakita ang isang marka ng kamay sa kanyang binti. Halos hindi na siya nakatulog pagkatapos nun. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang presensya ng matanda. Nang sumikat ang araw at bumangon siya sa higaan, doon niya nakita ang isang bagay na nakapagpatayo ng kanyang balahibo. Sa tabi niya, sa mismong unan, nakalatag ang isang pulang panyo. Mabilis niyang kinuha yon at pinagmasdan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniikot-ikot ang tela sa kanyang palad. Alam niya, siguradong sigurado siya. Ito ang parehong panyo na kanilang ibinalik sa sementeryo kagabi. Pero may napansin siyang kakaiba. Wala na ang burdang paniki. Anak ng, paano nakabalik to dito? May nanluloko ba sa akin? May nananakot? Si Lolo Victor kaya? Bigla siyang napatayo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hawak pa rin ang panyo. Nakita niya si Lolo Victor na nagkakape sa hapagkainan. Lo! Pambihira naman Ano to? Ikaw to, di ba? Gusto mo talaga akong takutin no? Gusto mong ipamukha sa akin yung mga kasalanan ko. Napakunot ang noon ni Lolo Victor. Dahan-dahan itong ibinaba ang tasa ng kape at tumayo.
Matalim ang tingin nito kay Ramil. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Kailan naman po ni Baldo may alam sa nangyari, di ba? Baka gusto niyo lang po akong takutin para matuto po akong wag na magnakaw. Aminin niyo na po, Lo, na nilagay niyo po ito sa tabi ko habang natutulog ako. Biglang napasuntok si Lolo Victor sa mesa. Napapitlag si Ramil sa gulat. Ang kapal na mukha mo para paratangan ako. Anong akala mo sa akin? Katulad mo na mahilig maglaro. Wala akong kinalaman dyan sa sinasabi mo. Pero sino po nagbalik nito doon? At saka, bakit bumalik? Ewan ko. Wala akong sagot sa tanong mo na yan. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Wala akong kinalaman dyan. Napalunok si Ramil. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Piniga niya ang pulang panyo sa kanyang palad. Pilit na pinoproseso ang lahat ng nangyayari. Lo, kung hindi po kayo may gawa, ibig sabihin, may ibang gumawa nito? At sino naman ang gagawa niyan? Ano, multo? Yan! Yan ang napapala nyo! Hindi ka kasi nakikinig sa akin nang sabihin kong tigilan nyo ng pagnanakaw sa mga patay. Ikaw mismo nagdala sa sarili mo sa gulong ito. Napalunok si Ramil. May bahagi ng isip niya na gusto pang umalma, pero hindi niya magawa. Hindi niya na kayang itanggi ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Pero, bakit nga ito bumalik sa akin? Akala ko ba tapos na? Akala ko ba kapag naibalik na natin ito kung saan dapat mapunta, matatapos na ang lahat? Paano nga kung hindi pa sapat yon? Paano kung hindi lang yan basta panyo? Paano kung yung ninakawan nyo yan ay gusto maghiganti? Lo, wag naman kayong ganyan. Baka may ibang paliwanag dito. Baka naman may nagbibiro lang sa atin. Baka si Baldo. At parang sinadya ng pagkakataon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Baldo. Hingal na hingal ito, pawis na pawis at namumutla. Lolo Victor! Ramil! May masama akong balita. Ano na naman? May natagpo ang bangkay sa ilog. Ano? Oo, may bangkay sa ilog. Wakwak ang katawan. Sabi nila, parang aswang daw ang pumatay. Teka, anong sabi mo? Sabi po nila, parang aswang daw po may gawa. Nakita ko pa nga po yung bangkay. Wakwak po ang tiyan at wala na pong laman loob. Grabe, nakakatakot. Pero ang mas nakakatakot, yung bangkay. Isa sa mga suki natin. Ano? Sino? Si Mang Teroy. Yung suki natin. Yung pumapakyaw ng mga alas at gamit na nakukuha natin sa libingan. Hindi. Imposible yan. Biglang natahimik ang silid. Walang nagsalita. Tanging tunog lang ng mabibigat nilang paghinga ang naririnig. Sa palagay niyo ba, may kinalaman pa rin to dun sa ginawa nating pagnanakaw? Wala naman siguro. Huwag naman sana. Pero, teka, ba't hawak mo yung panyo? Di ba, binalik na natin kagabihan? Hindi ba ikaw nagbalik nito dito? Ba't ko naman ibabalik sa'yo yan? Saka paano ko naman gagawin yun Sabay-sabay naman tayo umalis sa sementeryo kagabi. Sa lahat ng mga weirdong nangyari dun, di na ako babalik dun, no? Alangan namang bumalik dito to mag-isa. Patingin nga ako. Naku iba naman to Yung panyo na binalik natin, may paniki yun, di ba? Ito wala. Pambira Napapraning ka na yata Hindi ako baliw. Hindi ako praning, no? Sigurado kung ito yung panyong yun. Kaya nga ang ipinagtataka ko, sino magbabalik nito dito at kung bakit nawala na yung paniki. Mukhang marami pang mangyayari. Mabuti pa ay humingi na tayo ng tulong. Tulong po? Oo. Ipapatingin na kita sa albularyo. Kapag hindi natin tumaaksyonan kagad, baka may mas malalang mangyari. Napatingin si Ramil sa kanyang lolo nang imungkahin itong ipatingin na siya sa albularyo. Hindi na ito tumutol. Maging si Baldo na dating puro biro ay tahimik na rin
at hindi na kumontra. Nagkasundo sila na ipapatingin siya kinabukasan dahil Biyernes. Yun ang araw kung kailan mas nagiging epektibo ang panggagamot ng albularyo na kakilala ni Lolo Victor. Sumapit ang gabi. Hindi nila inaasahan na isa na namang kababalaghan ang mangyayari kay Ramil. Nakahiga na siya sa papag. Hinayaan na lang niyang nakasindi ang ilaw upang hindi siya matakot sa dilim. Tulad ng nakaraang gabi, balisa ang binata, pawis na pawis, kahit malamig ang simoy ng hangin. Pero maya-maya lang, bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Takot na takot ang kanyang tinig. Narinig naman ni Lolo Victor ang malakas na kalabog mula sa silid ng kanyang apo. Agad siyang bumangon, kinuha ang lumang rosaryo sa bulsa at mabilis na pumasok sa silid. Ramil! Ano na namang nangyayari sa'yo? Lo, nandiyan na naman sila. Nakatingin lang siya sa akin. Ang dami nila, Lo. Ang daming patay. Hindi ko na kaya, Lo. Hindi ko na kaya. Tigilan mo na yung kaibangan mo. Walang multo. Wala kang nakikita. Dahan-dahang itinuro ni Ramil ang isang sulok sa kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinignan ito ng matanda pero wala naman siyang nakita. Pero kahit wala siyang nakita, ramdam niya ang biglang panlalamig ng paligid. Napalunok siya. Tulungan mo ako, Lo. Natatakot na ako. Tulungan mo ako. Ano ba sinasabi mong bata ka? Huwag kang lilingon, Lo. Huwag mo silang titignan. Huminahon ka nga muna. Tumigil ka na. Walang ibang narito kundi tayong dalawa lang. Pero hindi pa rin tumigil si Ramil. Nanginginig ito. Halos maputol ang hininga sa sobrang takot. Nakadikit siya sa pader ng kanyang kwarto. Tila pilit na lumalayo sa isang bagay na hindi nakikita ni Lolo Victor. Dahan-dahan, binunot ng matanda ang rosaryo mula sa bulsa niya at hinawakan ito ng mahigpit. Hawakan mo ito. Inabot niya ang rosaryo, pero agad namang napahiyaw si Ramil at pilit na binitiwan ito. Parang nasusunog ang kanyang balat sa paghawak dito. Matinis, parang hindi boses ng tao. Muling ipinatong nito ang rosaryo sa palad ng apo, pero bigla siyang napaatras nang uli itong nagsisisigaw. Tapos ay nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa bagay na yon. Ang kanyang balat ay parang nangitim at nanginginig. Matinis ang kanyang boses, parang hindi tao. Aray! Ang init! Tanggalin niyo yan! Tanggalin mo! Ano ba nangyayari, Ramil? Ayos ka lang ba, po? Walang sumugot. May naririnig siyang humihikbi. May naririnig din siyang humahagikgik. Matinis. Maya-maya, tumahimik din ang paligid. Bumalik na rin ang ilaw. Dahan-dahang lumingon si Lolo Victor sa sulok kung saan niya nakita ang matandang babae. Wala na ito. Nang lingunin niya ang apo, nakita niyang nakapikit ito. Tulog at parang walang nangyari. Umupo siya sa gilid ng kama ni Ramil at ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo at dumukdok sa gilid ng papag. Doon na siya nakatulog habang binabantayan ang kanyang apo. Kinaumagahan, maaga pa ay naghanda na ang maglolo para puntahan ang albularyong si Mang Celso. Pagdating nila sa bahay nito, agad na bumungad sa kanila ang isang lumang kubo na may bubong na kugon at dingding na pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan. Napapalibutan ito ng mga halamang gamot. Sa isang sulok ay nakasabit ang isang tuyong buntot ng pagi. Habang sa kabilang gilid naman ay may lumang estante na may nakabotelyang mga langis. Nakita nila sa bakuran ang albularyo, nakaupo lamang habang humihigop ng kanyang kape. Magandang umaga sa'yo, Celso. Aba, kayo pala, Mang Victor. Halina, pasok kayo dito. Si Mang Celso ay di hamak na mas bata kay Lolo Victor.
Siya ay 5 taong gulang at matagal nang subok sa kanyang husay sa panggagamot. Pero ang mukha niya ay parang hindi nalalayo sa itsura ni Lolo Victor. Ang kanyang muka ay medyo madami na ring kulubot. Ang kanyang mga mata ay malalim at meron siyang puti at mahabang balbas. Simple lang ito, nakasuot ng itim na kamisa chino at kupas na salawal. Nakayapak lang din ito at sa kanyang leeg nakasabit ang isang kwintas na may anting-anting. Nang makalapit ang dalawa, napansin ni Ramil na matalim na napatitig sa kanya ang albularyo. Manong, bakit ganyan po kayo makatitig sa akin? Iba ang aura mo, bata. Mabigat, malamig. May nakasunod sa'yo. Napalunok si Ramil. Lumamig ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi maganda ang nakita ng albularyo sa kanya. Mang Celso, ano pong ibig niyo sabihin? May hindi matahimik at hindi lang basta nagpaparamdam. May gusto siyang iparating. Mang Celso, malalaman po ba natin kung ano pong gusto niya sabihin para po tigilan niya na ako? Pero ayaw niya makipag-usap sa akin. Ikaw ang gusto niya makausap. Ha? Bakit po ako? Bakit palagi na lang ako? Pakisabi naman po sa kanya, bakit niya ako ginaganito? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Sigurado ka ba? Napayuko si Ramil. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Napagtanto niyang hindi pala siya pwedeng magsinungaling sa lalaki. Kaya nga kami pumunta dito, Celso. Dahil dyan, hindi siya pinatatahimik ng isang kaluluwa ng isang matandang babae. Hindi namin alam kung ano ang dapat namin gawin. Lumapit si Mang Celso kay Ramil. Inilabas ang isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ipinahid ang isang patak sa noo ng binata. Pagdampi ng langis. Napaatras bigla si Ramil. Sumakit ang kanyang ulo. Parang may mabigat na kamay na dumidiin sa kanya. Aray! Aray, ano to? Pero bago pa siya makapagsalita ulit, napatingala siya at napamulagat. Isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Isang matandang babae, nakaitim, nakatayo sa harap niya. Hindi ito gumagalaw, pero ang titig nito ay parang tinutunaw ang kanyang kaluluwa. Napasinghap si Ramil at napadilat ng mga mata. Pawis na pawis, nanginginig siya habang hawak ang kanyang ulo. Nakita ko po siya. Nandito siya. Nagkatinginan naman sina Lolo Victor at Mang Celso. Mabuti pa ay pumasok muna kayo dito sa loob. Magsasagawa tayo ng ritual. Tatawasin ko ang apo mo, Manong Victor. Mabuti pa nga. Baka sakaling malaman na natin kung ano nangyayari sa bata na to. Gusto ko na rin matapos to at maging ako hindi matahimik. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na naamoy ni Ramil ang amoy ng pinaghalong insenso at sinunog na dahon. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya sa loob ng bahay ang isang altar na puno ng mga ribulto ng santo. Kandilang natunaw at ilang mga boteng puno ng hindi matukoy na likido. May lumang kahoy na mesa sa gitna ng sala at sa ibabaw nito ay may natuyong dahon at abo. Akin ang kamay mo. Heto po. May bagay ka bang kinuha, bata? Isinuli ko na po yun, Mang Celso. Pero hindi sapat na isinuli mo lang. May dahilan kung bakit nagpapakita sa iyo matandang babae. At hindi kanya titigilan hanggat hindi mo nalalaman kung ano ang gusto niyang sabihin sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Celso? Kailangan ko po siyang kausapin? Bakit ko naman po gagawin yun? Dahil hindi siya basta-basta nagpaparandam para takutin ka lang. Kung gusto mo matapos ito, dapat mong harapin ang matandang yon. Pero Celso, hindi ba delikado? Paano kung may masamang mangyari sa apo ko? Kaya nga po, Mang Celso, nakakatakot po matandang yun eh. Kung hindi mo siya kakausapin, mas masama ang mangyayari. Nararamdaman ko, hindi siya ang kalaban mo, bata.
Ano? Teka, Mang Celso, hindi ko po maintindihan eh. Paano? Paano ko po ba siya makakausap? Paano ko po malalaman ang gusto niyang sabihin? May alam akong paraan, pero hindi to magiging madali. Medyo mapanganib. Gawin na lang natin, Celso. Sabihin mo sa amin kung paano. Gagawa tayo ng ritual. Pero tandaan mo, bata, kapag nagsimula na tayo, hindi na pwedeng umatras. Kailangan mong panindigan ang tapang mo. Sige po, Mang Celso, nakahanda na po ako. Kung yan lang po maaari nating gawin. Gawin na po natin. Humugot ng malalim na hininga si Mang Celso. Lumapit siya sa isang lumang aparador at kinuha ang maliit na pulang tela. Binuksan niya ito at tumambad ang isang bungkus ng tuyong dahon, isang maliit na garapon at puno ng itim na pulbos, at isang kandilang may kakaibang ukit sa katawan nito. Kailangan natin magsagawa ng tawas. Pero hindi ito karaniwang pagtawas lamang. Bubuksan natin ang pinto para marinig mo mismo ang nais sabihin sa'yo ng matanda. Bubuksan po ang pinto? Paano po yun? Kailangan niyang sumanib sa'yo. Kailangan niyong maging isa. Biglang kinilabutan si Ramil sa kanyang narinig. Agad niyang tinignan ang kanyang lolo Victor, na bagamat halatang kinakabahan, ay agad na tumango. Kaya mo ito, Apo. Kailangan nating matapos ito. Pero Lolo Victor, kailangan ba talaga siyang pasanibin sa akin? Hindi ba'y nakakatakot? Paano kung... Akong bahala sa'yo, bata. Hindi kita pababayaan. Kailangan talaga nating gawin ito. Dahil nararamdaman ko, hindi mo siya mapapaalis hanggat hindi niya nasasabi sa'yo ang gusto niyang sabihin. Dahan-dahang tinipon ni Mang Celso ang mga gamit sa gitna ng silid. Pumwesto sila sa sahig at sa loob ng isang bilog na guhit na ginawa mula sa itim na pulbos. Pinaupo niya si Ramil sa gitna, habang si Lolo Victor naman ay tahimik na nagdarasal sa isang tabi. Nagsindi sila ng isang pula at itim na kandila. Kapag nagsimula na tayo, huwag kang tatawid ng bilog. Kahit anong makita mo, kahit anong marinig mo, manatili ka lamang dito sa loob. Tumango si Ramil. Nagsimula na si Mang Celso. Umusal ito ng kakaibang dasal at orasyon. Hindi ito maintindihan ng binata. Ngunit habang pinakikinggan niya yon, nanayo ang kanyang balahibo nang makita sa isang sulok ng bahay ang paglitaw ng isang anino. At mula doon, nabuo ang imahe ng nakaitim na matandang babae. Ramil, may kailangan kang malaman tungkol sa mutya ng paniki. Anong kailangan mo? Ba't mo ako tinatakot? Hindi kita tinatakot. Kung hindi mo ako tinatakot, anong kailangan mo? Pera? Wala akong may bibigay, wala akong pera. Hindi pera ang habol ko. Nais kong sabihin sa'yo na ako ang huling may-ari ng agimat ng paniki. At ako rin ang huli nitong naging biktima. Biktima? Anong biktima? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi lahat ng agimat ay mabuti. Ibig mo sabihin ay galing sa masamang agimat ng paniki. Pero hindi ko naman ito ginagamit ah. Isinuli ko na nga eh. Bumalik lang sa akin. Tapos itinago ko na. At akala mo ba, ligtas ka na dahil itinago mo? Nagkakamali ka. Alam mo bang lahat ng masasamang enerhiyang nasa katawan mo? Lahat ng kasalanang nagawa at patuloy mong ginagawa ay siyang nagpapalakas sa kapangyarihan nito. Ang pagnanakaw, kasakiman at galit, yan ang naging pagkain ng mutya. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi naman ako masamang tao eh. Hindi pa, pero malapit na. Tanungin mo ang sarili mo, Ramil. Bakit hindi mo magawang itapon ang mutya?
Bakit kahit na anong gawin mo, bumabalik ito sa'yo? Dahil ikaw ang napili nito. May nakita siya sa'yo. At kung hindi mo titigilan ang madilim mong gawain, ikaw ang susunod na magiging biktima. Wala akong pakialam sa mga kwentong yan. Hindi ako naniniwala sa mga sumpa. At kung totoo nga may kapangyarihan ng mutya, bakit hindi ko nararamdaman? Wala naman nangyayari sa akin eh. Wala pa sa ngayon. Pero ramdam mo na, hindi ba? Ang panlalamig sa paligid mo, kahit walang hangin. Ang bigat sa dibdib mo, tuwing tinitignan mo ang mutya. Ang bangungot na paulit-ulit mong napapanaginipan. Madilim, may mga matang nakatingin sa'yo. May tinig na bumubulong sa tenga mo. Teka, paano mo nalaman yun? Dahil pinagdaanan ko ang lahat ng yan. At alam kong mas lalala pa ang mararamdaman mo. Hindi ito titigil, Ramil, hanggang sa ikaw na mismo ang lamunin ng mutya. Hindi ako matatakot sa'yo. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng babala mo. Hindi ko gustong takutin ka. Nandito ko para bigyan ka ng pagkakataon. Ito na ang huling babala ko sa'yo, Ramil. Gamitin mo ang mutya. Kailangan talunin mo ang sumpa sa mutya bago ka magaya sa akin. Sa isang iglap, isang matinding sakit ang naramdaman ni Ramil. Napahawak siya sa kanyang ulo habang kumikislap ang pulang panyo sa kanyang bulsa. At sa kanyang isipan, may nakita siyang ibang figura na nasa likod ng matandang babae. Isang nilalang na payat, may mapupulang mga mata, may mga pangil. Meron ding itong itim na balat at malalaking pakpak. Bigla nitong kinagat ang balikat ng matandang babae. Isang matinis na ungol ang lumabas mula sa bibig ng nilalang. Parang gutom na hayop na nakakita ng pagkain. Sa isang iglap, bago pa makasigaw ang matandang babae, sumugod na ito sa kanya at buong bangis na isinubsob ang matatalas nitong pangil sa liig ng matandang babae. Hindi! Wag! Nagkakakawag ang matanda, ngunit wala siyang nagawa. Kinagat pa rin siya ng malapaniking nilalang na yon hanggang sa ang kanyang balat ay biglang pumusyaw. Parang unti-unting sinisipsip ang kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay nangisay, unti-unting lumiit at natuyo. Nagsisisigaw si Ramil. Nangangatog na siya sa sobrang takot pero wala siyang magawa dahil ang nakikita niya ay isang ilusyon lamang. Ipinapakita sa kanya ng matandang babae ang nangyari sa kanya nang siya ay buhay pa. Bago mawala ang eksenang yon, isang malakas na tinig ang kanyang narinig. Kung hindi ka makikinig, ikaw na ang susunod! Ramil! Habang patuloy na naglalaho ang nakakatakot na ilusyon sa harapan ni Ramil, nananatili pa rin ang kanyang takot. Pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga. Para siyang nauubusan ng hangin sa kanyang katawan. Gusto niyang kumawala, tumakbo, lumayo. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis sa proteksyon ng bilog, may humawak sa kanyang braso. Napasigaw siya sa gulat. Ramil! Ramil po! Lumaban ka! Huwag mong hahayaan na kainin ka ng takot! Mabilis ang kilos ng matanda. Maigpit ang pagkakahawak niya kay Ramil. Ginawa niya ang lahat, kahit na hirap siyang pigilan ito. Ang katawan ng binata ay nagwawala, parang isang mabangis na hayop na nais lumaya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging pula at ang buong katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na enerhiya. Tama na! Tama na! Tama na! Lalo pang lumakas ang puwersa. Halos matanggal ang pagkakahawak ni Lolo Victor. Ngunit sa kabutihang palad, isang malakas na sigaw
ang pumuno sa paligid. Oras na para tapusin ang ritual! Agad nitong tinapik sa balikat si Ramil. Sa isang iglap, bumagsak ang binata at nawala ng malay. Agad nila itong pinagtulungan na mahiga ng maayos sa sahig. Ilang minuto ang lumipas, biglang nagkaroon ng malay ang binata. Pakiramdam niya ay nanlalambot siya. Ang kanyang katawan parang buong araw na tumakbo ng walang tigil. Nilingon niya si Lolo Victor na pawis at halatang napagod sa pagpigil sa kanya. Lolo Victor, kailangan ko nang talulin ang sumpa ng agimat. Pero hindi ko alam kung anong sumpa yun. Tutulungan kitang alamin ang sagot, iho. Magsasagawa tayo muli ng pagtatawas. Aalamin natin kung ano ang sumpa ng mutya. Agad na naghanda ng mangkok na may tubig ang albularyo at isang kandila. Bago niya sinimulan ang pagtatawas, nagsindi ito ng insenso. Agad na napuno ng amoy insenso ang buong paligid. Naupo ng maayos si Ramil at tumabi sa kanyang lolo. Tahimik lang silang nagmasid, habang si Mang Celso naman ay nagpatuloy sa pagbigkas ng kanyang mga orasyon. Ipakita mo sa amin ang lihim na itinatago ng mutya! Dahan-dahang pinatak ni Mang Celso ang natunaw na kandila sa isang mangkok na may tubig, hanggang sa may unti-unting namuong imahe sa ibabaw ng tubig. Lumitaw ang anyo ng isang nilalang, isang itim na halimaw na may anyong paniki. Diyos ko po! Ano yan, Celso? Isang aswang? Kamukha nung nawawalang burda sa panyo. Yung paniki. Ito ang tunay na anyo ng mutya. Ang mismong paniki na ikinulong sa loob ng agimat na pulang panyo. Nakakulong? Ibig pong sabihin Oo, tama ang iniisip mo. Nang kinuha mo to, napakawalan mo ang isinumpang nilalang. Alam mo bang, naghahasik na ito ng lagim sa baryo nyo? May nakita akong pangitain. May napatay na siya. Isang lalaki at madadagdagan pa. Bata, babae. Kailangan mong pigilan ang kasamaan ng mutya. Dahil kung hindi, maraming mamamatay. Maraming madadamay. At ikaw, hindi ka rin niya sasantuhin. Mamamatay ka rin. Pero, sabi po nung matandang babae, ako na ang bago may-ari ng mutya. Ako ang pinili niyang bagong tagapangalaga. Hindi ikaw ang nagmamay-ari nun, Ramil. Ikaw ang pagmamay-ari ng mutya. Ano? Ibig niyo pong sabihin, ang mutya, ito mismo ang kalaban ko? Mismo? Natumbok mo, Ramil. Kung gusto mong makalaya, talunin mo ang aswang na paniki. Hindi mo to matatakasan. Kailangang harapin mo to ng may buong tapang. Kung yan lang po ang tanging paraan, sige. Haharapin ko po siya. Lalabanan ko ang aswang na yon at ibabalik ko siya sa kanyang kulungan. Lumabas si Mang Celso at pagbalik nito sa loob, nakita ni Ramil na may bitbit na itong tila isang latigo. Ang buntot ng pagi na nakita nila sa labas ng kubo ng albularyo. Kunin mo to, bata. Sa mahaba kong karanasan, bilang kalaban ng mga masasamang nilalang, subok ko na ang bagay na yan. Magagamit mo yan bilang sandata sa aswang na yon. Iniabot niya ito kay Ramil. Tinuruan na rin siya ni Mang Celso sa kung paano ito gagamitin sa aswang na paniki. Kapag nasa ere ang aswang, maaari niyang puntiryahin ang anino nito. Kaya nitong sugatan ang aswang, maski anino lang nito ang kanyang tatamaan. At ang mga sugat ng likha ng buntot ng pagi ay hindi agad naghihilom. Tinitigan ni Ramil ang buntot ng pagi. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng sandata. Ngunit ramdam niya ang kakaibang enerhiyang taglay nito. Huminga siya ng malalim. Pilit na iniipon ang kanyang tapang. Kung ganun, gagamitin ko po ito ng tama, Mang Celso. Hindi po ako matatakot. Ang oras ng paghaharap nyo ay malapit ng dumating, Ramil.
Kapag lumabas na ang aswang na paniki, huwag ka mag-aatubiling lumaban. Opo, tatandaan ko po lahat, Mang Celso. Maraming salamat po sa tulong nyo. Malaking bagay po ito para sa katahimikan ng baryo namin. Walang anuman, iho. Sige po, magpapaalam na po kami. Kailangan ko din po magpalakas at magpahinga para may lakas po akong harapin ang aswang na yun. Magkahalong antok at pagod ang nararamdaman ng dalawa habang naglalakad pauwi mula sa bahay ng albularyo. Mataas na ang sikat ng araw. Habang papalapit sila sa baryo, may narinig silang kaguluhan sa may kalsada. Maraming tao ang nagkukumpulan. Ang iba ay takot na takot. Agad silang lumapit na dalawa para tignan kung ano ang nangyayari. Nakita na rin nila doon si Baldo na nakikiusyoso. Ano nangyayari dito? Yan po, panibagong biktima na naman ng aswang. 3 kabataan ang nakita nilang nakahandusay sa kalsada. Wala ng buhay. Ang kanilang mga muka ay halos hindi na makilala dahil sa marka ng mga kalmot. Napakaraming sugat sa kanilang katawan. Ang mga leeg nila ay may malalalim na kagat, parang nilapa ng isang mabangis na hayop. Ang katawan nila ay matigas na parang puno ng kahoy. Isang ginang ang umiiyak habang yakap ang isa sa mga bangkay. Paulit-ulit na tinatanong kung sino ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimen. May isang matandang lalaki ang nagsalita at sinabing ang aswang ang may kagagawan ng pagpatay na yun. Nanlamig si Ramil. Hindi siya makapagsalita. Parang biglang nilamon ng konsensya ang kanyang buong pagkatao habang tinitignan ang eksenang yon. Maya-maya pa, isang lalaki ang biglang dumating at sinabing may nakita pang isang bangkay sa may bukana ng gubat. Isang babae naman. Mabilis na naglakad ang 3, kasama na rin ang ibang tao na nais makita ang bagong nakitang bangkay. Pagdating doon, agad bumungad sa kanila ang katawan ng bangkay. Ang mukha nito ay punong-puno ng takot. Nakadilat ang mga mata na parang nakakita ng isang nakakatakot na nilalang bago bawian ng buhay. Ang kanyang katawan ay may 3 malalalim na sugat. Tahimik ang lahat. Walang nais magsalita. Maya-maya pa, may isang paparating na lalaki. Sigaw ito ng sigaw at sinasabing may isa pang natagpuan sa kabilang dulo ng baryo. Hindi lang isa, hindi lang 2. Marami pang bangkay ang natuklasan sa iba't ibang sulok ng baryo. Ang mga katawan ay may parehong kondisyon. Wala ng dugo, may malalalim na kagat at may marka ng matalas na kuko. Mukhang pinatay lang sila ng sadya, pero hindi naman pinatay para kainin. Nagsimula ng mag-iyakan sa takot ang ibang mga residente. Ilang araw ang nakalipas. Ang dating tahimik at payapang baryo nila ay nabalot na ng takot. Wala nang lumalabas ng bahay kapag lumulubog na ang araw. Ang mga bata ay nananatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay sa takot na baka sila na ang mabiktima ng gumagalang aswang. Dahil sa patuloy na pananalasa ng aswang sa kanilang baryo, naging mas alerto at maingat ang mga tao. Lahat ay gumagawa ng paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay. Ang bawat tahanan ay mahigpit na nakakandado at ang mga bintana ay tinatakpan ng mga lumang damit o dahon ng saging dahil sa paniniwalang nakakatulong daw itong hindi maamoy ng aswang ang kanilang dugo. Sa bawat pintuan, nagsabit din sila ng bawang, dahon ng bayabas at palaspas mula sa nakaraang mahal na araw. Naniniwala silang ang amoy ng mga ito ay kayang itaboy ang halimaw. May ilan din na naglagay ng asin sa labas ng kanilang bahay sa paniniwalang hindi ito kayang daanan ng aswang. Ang ibang mga lalaki sa baryo ay nagsimulang magbantay tuwing gabi. Armado ng itak, sibat at mga pana. Nagpalipat-lipat sila ng pwesto upang tiyakin
na walang halimaw na makakapasok sa kanilang lugar. May ilan pang naglagay ng mga bitag, mga tinik ng kawayan sa paligid ng kanilang bakuran upang masugatan ang sinumang halimaw na magtatangkang lumapit. Sa loob ng mga bahay, may mga nag-aalay ng dasal, nagsindi ng kandila at nagbasbas ng kanilang tahanan gamit ang banal na tubig mula sa simbahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat na ito, hindi pa rin nila napigilan ang aswang. Hindi lang tao ang nakikitang patay sa lansangan, kundi mga hayop tulad ng kambing, aso at mga manok ang pinatay nito. Isang gabi, walang kuryente sa baryo. Nasa harap ng hapagkainan ang maglolo na sina Ramil at Lolo Victor. Nasa harap nila ang isang kandila. Bakit kaya hindi pa nagpapakita sa iyo ang aswang na yon? Maghihintay ka na lang ba na walang ginagawa? Alam mo namang, ikaw ang dahilan kung bakit ito nakalaya, hindi ba? Napayuko si Ramil. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kanyang lolo. Mula nang napasa kanya ang mutya ng paniki, hindi lang siya ang binigyan nito ng bangungot at kamalasan. Hindi lang siya ang pinarusahan. Ang buong baryo ay nadamay. Lolo, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin? Unti-unti na po ako kinakain ng konsensya ko. Hindi ko na po kaya panoorin na silang lahat po ay takot na takot at unti-unting nagiging biktima ng hayop na aswang na yun. Tumayo si Lolo Victor at kinuha nito ang lumang kahon na taguan ni Ramil ng ilan niyang mga gamit. Kinuha niya dito ang panyong pula at kinuha na rin ang buntot ng pagi. Baka ito na ang panahon na po. Kailangan mo nang harapin ang kinatatakutan mong sumpa. Napatitig si Ramil sa sandatang inaabot ng lolo niya. Hindi niya alam kung paano gamitin ang mga bagay na yon, pero alam niyang tama ang kanyang lolo. Oras na para harapin niya ang halimaw. Hindi na siya pwedeng umatras. Ito sa data mo. Sinlakas ito ng espada kung gagamitin sa tamang paraan. Ngunit hindi katawan ng aswang ang dapat mong tamaan. Ang anino niya. Doon siya tunay na masasaktan. Tatapusin ko na po to, Lolo. Hindi ko po hahayaang lumala pa ang bangungot na ito sa ating baryo. Habang naghahanda si Ramil, bigla siyang natigilan nang may marinig siyang sumisigaw sa labas. May isang taong humihingi ng tulong. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanilang pinto. Sunod-sunod at malalakas yun. Mabilis na nagkatinginan ang maglolo. Lolo Victor! Ramil! Buksan niyo ang pinto! Tulungan niyo ako! Mabilis na lumapit si Ramil sa pinto, ngunit pinigilan siya ni Lolo Victor. Kita sa mukha ng matanda ang pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung sino o ano talaga ang nasa labas. Bago natin siya pagbuksan, kailangan tiyakin natin na tao siya. Lumapit si Lolo Victor sa bintana at marahang sinilip ang nasa labas. Kitang-kita niya si Baldo, pawisan, humihingal at nanginginig. Ang kanyang damit ay punit-punit at may bahid ng dugo ang kanyang braso. Halos nakaluhod na ito sa kahihintay ng sagot mula sa kanila. Maawa kayo! Huwag niyo akong pabayaan! May aswang hinahabol ako! Tulungan niyo ako! Nang tumango si Lolo Victor, mabilis na kumilos si Ramil at pinagbuksan ang kanyang kaibigan. Halos pagapang na pumasok ng bahay ang takot na binata. Ano nangyari sa'yo, Baldo? Hinahabol ako ng aswang. Diyos ko, Ramil! Akala ko katapusan ko na! Ano nakita mo, Baldo? Sigurado ka bang aswang ang humabol sa'yo? Oo! Malaki siya! Masyado malaki para sa isang tao. Meron siyang malalaking pakpak. Ang hahaba ng kuko niya. At yung mukha niya, para siyang paniki. Isang taong paniki! Saan mo siya nakita, iho? Doon po, sa may lumang gilingan ng palay. Naglalakad lang ako pauwi nang naramdaman ko may sumusunod sa akin.
Nung lingunin ko, nakita ko siya sa taas ng puno, nakabitin, nakatitig sa akin. Akala ko talaga katapusan ko na. Baldo, alam mo naman may aswang na gumagala, di ba? Bakit ka pa kasi nagpangala-gala na mag-isa tas 10 oras pa ng gabi? Inutusan lang ako ni tatay na bumili ng gamot kay Aling Rosa eh. Akala ko makakabalik kagad ako. Pero nang pauwi na ako, doon ko siya nakita. Akala ko simpleng anino lang. Pero nung tumayo siya sa harapan ko, nakita ko yung mga mata niya. Kulay dugo, Ramil. Kulay dugo. Hayop siya. Kailangan ko na talagang harapin ang aswang na yun. Kailangan ko siyang patayin. Anong patayin? Hindi siya basta-basta tao, Ramil. Isa siyang halimaw. Hindi mo siya matatalo. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hindi to oras para matakot, Baldo. Kailangan natin lumaban kung ayaw natin tuluyang lamunin ng takot ang buong baryo. Hindi niyo po naiintindihan, Lolo Victor eh. Nakakatakot talaga nilalang na yun. Kung hindi ako tumakbo, baka ngayon, patay na rin ako tulad ng iba. Baldo, alam kong takot ka. Lahat tayo takot. Nararamdaman natin yun. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay sa anino ng halimaw na yun. Hindi ako papayag na may iba pang mamamatay. Oras na para tapusin ko to. Pero paano mo siya lalabanan? Wala kang laban sa kanya, Ramil. Wala siyang awa. Lahat papatayin niya. Napatigil sila sa pag-uusap nang marinig ang malakas na kaluskos sa kanilang bubong. Napalunok si Baldo. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Lolo Victor naman ay nanatiling kalmado, ngunit matalim ang kanyang mga titig sa itaas. Tila inihahanda ang sarili sa paparating na panganib. Maya-maya pa, isang pulang liwanag ang bahagyang sumilip mula sa isang maliit na butas sa bubungan. Halos hindi huminga si Ramil habang dahan-dahang itinataas ang ilaw ng flashlight. Sa sandaling mailawan ang siwang, nakita nila na tila kumurap ang pulang bagay na yon. Doon nila napagtanto na mata ito ng aswang na nakasilip. Agad silang kumilos. Si Ramil kinuha ang pulang panyo at itinali ito sa kanyang noo. Dinampot na rin niya kagad ang buntot ng pagi. Samantalang si Lolo Victor naman ay kinuha ang kanyang itak. Lumabas sila ng bahay para makipaglaban sa aswang. Teka sandali! Sasama ako! Paglabas nila ay nakita nila sa ibabaw ng bubungan ang aswang. Ang pulang mga mata nito ay nakatutok ng masama kay Ramil. Sa isang iglap, lumundag ang aswang pababa. Pinuntirya kagad nito ang binata at siya ang gusto nitong patayin. Agad naman na dinipensa nito ang sarili. Mabilis niyang hinagupit ng latigo ang aswang, pero hindi nito ininda. Bagkus ay gumanti ito. Marahas nitong hinampas ang pakpak kay Ramil. Bagsak siya sa lupa at nasugatan ang kanyang braso. Dahan-dahan siyang tumayo. Huminga ng malalim. Naramdaman niyang nag-iinit ang pulang panyo sa kanyang noo. Muling sumugod ng aswang, ngunit sa pagkakataong ito, inabangan ni Ramil ang bawat galaw nito. Sa isang mabilis na kilos, inundayan niya ito ng isang malakas na sipa sa tiyan, dahilan upang mapaatras ang halimaw. Nagpantay ang kanilang mga tingin. Hayop kang aswang na paniki ka! Katapusan mo na! Lumipad pa itaas ang aswang at buong bangis na nagpaikot-ikot sa taas. Apo! Ang anino niya! Mabilis na umatras si Ramil at hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Sinipat niya ang lupa. Pinag-aralan ang kilos at paglipad ng kalaban. Nang makakuha ng isang magandang tiyempo, mabilis niyang hinagupit ng buntot ng pagi nang walang tigil ang anino ng taong paniki. Bumagsak ito sa lupa at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Nangingisay ang buong katawan. Agad na hinubad ni Ramil ang pulang panyo at itinapon ito sa ibabaw ng aswang. Nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag. Hayop ka! Tapos na ang pagkaalat mo ng lagim sa baryo namin.
Katapusan mo na! Yeah! Isang malakas na hagupit ulit ng buntot ng pagi ang pinakawalan ng binata. Unti-unti nang humupa ang liwanag. Nakita niyang bumalik na ang paniki sa loob ng panyo. Naikulong na tong muli. Naselyuhan na ang halimaw. At sa wakas, natapos na ang kanyang pananalasa. Unti-unting lumapit si Baldo. Bakas sa kanyang muka ang pagkamangha. Tol! Tol, tapos na ba? Oo, Tol. Tapos na. Sigurado ka, Tol? Wala na ba talaga siya? Oo nga. Ang kulit mo naman. Ito naman galit ka agad. Nagtatanong lang yung tao eh. Ang kulit mo kasi. Naglakad si Lolo Victor papunta sa kanya at tinapik siya sa balikat. Magaling po. Ang galing ng ginawa mo. Sa isang sulok ng bakuran nila, nagpakita sa kanya ang espiritu ng matandang babae na nakangiti. Maya-maya ay dahan-dahan itong tumaas, parang inililipad ng hangin. Pinanood ni Ramil ang unti-unti nitong paglaho. Nang matapos ang laban, agad nilang dinala kay Mang Celso ang agimat ng paniki. Sinunog nila ito gamit ang apoy at mga orasyon upang hindi na ito magamit ng sinuman sa kasamaan, upang di na muling makawala ang halimaw. Samantala, nalaman din nilang ang mga buto ng matanda ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilipat ng ibang libingan nang madiskubre nila na pinagnakawan ito ng mga kawatan. Simula noon, nagbagong buhay na ang magkaibigan. Iniwan na nila ang masamang gawain at tuluyang tumalikod sa pagnanakaw. Bilang pagtubos sa kanilang nagawang kasalanan, pinili nila na maging mga sepulturero, isang marangal, disente, at malinis na hanap buhay. Sa halip na pagnakawan ang mga bangkay, inalagaan at binantayan nila ang mga ito sa sementeryo. Sinigurado nilang maayos at malinis ang paligid at nagbigay galang sa mga namayapa. Sa ganong paraan, unti-unti nilang naitama ang kanilang mga pagkakamali at natutunang mamuhay ng may dangal at respeto.